Ako ang nagpagawa ng bahay, pero ako ang naging estranghero sa sarili kong tahanan. Kinabukasan matapos ang gabing tuluyang dumurog sa aking puso, nagising akong may mabigat na pakiramdam. Parang bangungot ang lahat, ngunit sa bawat pagmulat ng aking mga mata, paulit-ulit akong ibinabalik sa mapait na katotohanan. Wala na akong tahanan, wala na akong asawa, at ang lalaking minahal ko ng buong puso ay mayroon ng ibang pamilya. Habang nakaupo ako sa maliit na silid na tinutuluyan ko, muling nagring ang aking telepono. Ang pangalan ng tumatawag ay hindi pamilyar. "Hello?" Mahina kong sagot. "Magandang umaga. Ako po si Atisio Ramirez. Ako ang abogado na humahawak sa dokumento ng bahay na ipinundar ninyo," sabi ng lalaki sa kabilang linya. Napahigpit ang hawak ko sa telepono. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Tanong ko puno ng kaba. "Ma'am Mara, nais ko lamang ipaalam na ang bahay ay nakapangalan sa inyo. Kayo ang legal na may-ari nito." Nanlaki ang aking mga mata. "Ako siyang may-ari?" "Opo. Lahat ng bayarin at dokumento ay mula sa inyong ipinadalang pera. Wala pong legal na karapatan ng sinuman na paalisin kayo roon." Sa sandaling iyon, may kung anong nagbago sa aking dibdib. Hindi galit, hindi paghihiganti, kundi lakas. 3 taon akong nagtiis sa ibang bansa. 3 taon akong nagpakalayo sa pamilya para sa kinabukasan naming dalawa. Ngunit ngayon, oras na upang ipaglaban ko ang sarili ko. "Maraming salamat po, attorney," matatag kong sagot. Pagkababa ko ng telepono, napatingin ako sa aking refleksyon sa salamin. Hindi na ako ang babaeng umiiyak kagabi. Ako na ang babaeng lalaban. Kinahapunan, bumalik ako sa bahay na pinundar ko. Bawat hakbang ko papalapit sa pintuan ay puno ng kaba, ngunit mas nangingibabaw ang aking determinasyon. Nang buksan ko ang pinto, bumungad sa akin ang parehong eksena. Si Daniel, si Lyra at ang kanilang anak. Napatayo si Daniel nang makita ako. "Mara, bakit ka bumalik?" tanong niya. Matatag akong tumingin sa kanya. "Bumalik ako para kunin ang nararapat sa akin." Napakunot ang noo ni Lyra. "Ano ang ibig mong sabihin?" Kinuha ko ang mga dokumentong hawak ko at iniabot sa kanila. "Ang bahay na ito ay nakapangalan sa akin. Ako ang legal na may-ari," mahinahon ngunit matapang kong sabi. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. "Ha, hindi maari." "Totoo," sagot ko. "Ito ang bunga ng aking sakripisyo at paghihirap. At ngayon ibinabalik ko lamang ang nararapat sa akin." Napatango si Lyra. Bakas ang pagkagulat at kahihiyan sa kanyang mukha. "Hindi ko alam na sa iyo pala nakapangalan ang bahay," mahina niyang sabi. Tahimik si Daniel. Wala na siyang maibulalas na salita. "Mayroon kayong 1 linggo upang umalis," matatag kong pahayag. Ayokong humantong pa ito sa korte. Hindi siya makapagsalita. Yumuko siya, tila tinanggap ang kanyang pagkatalo. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman kong bumalik ang aking dignidad. Tumalikod ako at lumabas ng bahay. Ngunit bago ako tuluyang umalis, lumapit sa akin ang batang babae. "Tita," mahina niyang tawag. "Babalik ka pa po ba?" Napatingin ako sa kanya. Wala siyang kasalanan. Ngunit ang sakit ay nananatili. "Babalik ako," sagot ko, "dahil ito ang aking tahanan." Kinagabihan, may natanggap akong mensahe mula kay Daniel. "Mara, may isang lihim akong hindi kailanman nasabi sa'yo. May kinalaman ito sa anak natin." Nanlaki ang aking mga mata. "Anak namin? Anong lihim ang matagal nang itinago sa akin?"